I-adjourn lang. Pasigyan niya, hindi muna tayo mag-trial. Hintayin natin kung kailan siya magiging fit for trial. Pero just the same, yung kaso hindi man dismiss, diretso yung kanyang detention. Nakita na ninyo, mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung update kay Digong. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Duterte to stay in ICC custody even if found unfit for trial, sabi po ng abogado. So, ang labas niyan mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagkakulong ni Digong kahit hindi umarap sa trial. Walang trial, parang sentensyado na rin. You see, wala talaga po. Walang lusot. Yung interim release, denied. Mga kababayan kasi, ang rason, yung mga pinagsasabi ni Sara na i-jailbreak na anya natin si FPRRD. Nakita na ninyo? Lahat nagbabackfire. O ngayon, gumawa sila ng rason, ng mga alibis, unfit for trial daw. Nag-utos ngayon yung ICC na isa ilalim sa medical examination si Digong para alamin kung talagang unfit for trial. Halimbawa pa ma-found out na unfit for trial, hindi pa rin marirelease siya mga kababayan. Mananatili daw na nasa kulungan. Pwede mas mabuti pa na mag-trial na lang kasi halimbawa naniniwala sila na not guilty si Digong, mapapadali yung kanyang release. Kaya lang baka talaga alam nilang guilty. Malakas ang ebidensya laban sa dating Pangulo kasi sabi ko nga po, yung mga ebidensya nanggagaling mismo sa kanyang bibig, recorded. Inamin niya pati sa Congress. You see, at malamang sa malamang kasama yung kanyang admission sa Congress sa gagamitin ng prosecution para siya mapin down. Inamin na niya sa amin, nag-oath pa siya. Paano hindi guilty? Di ba po? So sabi po ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa kanyang Facebook post ngayong Saturday, that if the ICC judges are convinced that Duterte is unfit for trial, his case will be adjourned but not dismissed. I-adjourn lang. Pasigyan niya, hindi muna tayo mag-trial. Hintayin natin kung kailan siya magiging fit for trial. Pero just the same, yung kaso hindi man dismiss, diretso yung kanyang detention. Nakita na ninyo, mga kababayan. Yan ang sabi dito. He will remain in the custody of the ICC, and the case will be reviewed every 120 days or 4 months. So pag ganyan lagi po yung strategy ng defense na unfit, ang review daw mga kababayan ng kanyang kaso every 4 months hanggang 100 years na siguro. So magbibilang ka. 4 months, 4 months, 4 months, hanggang lumipas yung 100 years. Hanggang maging fit na siya for trial after 100 years na. Paano na yan, mga DDS? Talagang mangyayari niyan, kaluluwa na si Digong, tulad ng mga na-EJK niya, hindi pa tapos ang kaso kasi unfit for trial. May gano'n na niya, Mr. Maravillas. Ayan ang sabi dyan eh. Every 4 months re-reviewin. So sabi dito sa balita ng ABS-CBN, the pre-trial chamber of the ICC has ordered a medical examination on Duterte to determine his fitness to participate in the pre-trial proceedings, including the confirmation of charges. The medical panel consists of a forensic psychiatrist para malaman kung nababaliw na kung nababaliw na ba mga kababayan sa loob ng kulungan. Pero sabi ni Elizabeth Zimmerman, okay niya, jolly. At sabi ni Sara, nag-aalala niya yung
tatay ko sa mga problema, kinakarap na problema. Pati nga yung aware siya, yung investigasyon sa flood control. So mismo siyang nag-amin na hindi totoo yung defensa ng counsel nila na unfit for trial because of cognitive deficiencies. So yung mga sinasabi ni Sarah, nagpapatunay lang na nagsisinungaling sila. Naamin niya Walang problema si Digong. Pinoproblema pa nga yung problema ng bansa. Gusto daw makatulog, kaya lang nasa loob siya. Diba? Mga kababayan, ang gusto kasi, para makatulong, dapat pagbigyan yung interim release. I-denied po. Kasi ang naging basihan ng denial po, yung possibility. Hindi na bumalik kasi may impluensya pa si Digong. Ang patunay po, yung resolusyon ng Senado. May influensya pa, pati sa mga senador. Tapos yung mga maisugraling bring him home. Talaga niyang mahirap na pag pinabalik sa Pilipinas. Baka niya mahirapan tayong mayarap sa trial. Hindi na yan niya sasama at gagamitan ng people power tulad ng sinabi ni Sarah doon sa The Hague. Yung 16 million na niyang bumoto, punta na kayo rito, jailbreak na natin si Tatay Digong. Nakarating po sa mga ICC judges, denied yung petition, yung request for interim release. Lahat kagagawan nila po, kaya nagkakabulbul ang buhay nila. So sabi dito, the report niya which most likely to be confidential is due on October 31, 2025. If the reports convince the judges to declare him fit to stand trial, then the hearing niya on the confirmation of charges can be rescheduled the soonest possible. Sabi po ni Conte, Duterte's fitness for trial is particularly contentious issue because of conflicting narratives and utterly confusing messages. On the part of the victims, we are closely monitoring the process to ensure that the rights of all parties are observed and fulfilled and that any delaying tactic is offset. Hindi po papayag ang mga ICC judges na pati sila mabudol. Diba? Kung dito, nabudol yung mga, siyempre, may impluensya pa. Hindi po lolusot sa mga ICC judges ang pambubudol. Kaya sabi dito, ng mga nag-react, thank you ICC, sabi ng My Home Decorations. Thank you ICC, Digong forever in ICC detention facility. Sabi ni Di, walang takas kahit anong drama. Sabi ni Romel Pascual, mukhang magkakatotoo sinasabi na bring him home in Jar-A. Sabi ni, hindi maintindihan yung pangalan, huwag idahilan ang edad para takasan ang batas. Sabi ni Elizabeth Fajardo, mabuti naman, huwag na siyang bumalik sa Pilipinas. Sabi ni Tintin, lahat ng akusado biglang-bigla, nagiging unfit at nagkakaroon ng matinding sakit. Dalawang bagay, baka meron na talagang existing illness, lalo lang lumala dahil sa sitwasyon or nagsakit-sakitan para makaiwas sa mga kasalanan. Mamili ka na lang kung alin sa dalawa. Only in the Philippines. Sabi ni Yoyoy, di na makakauwi. Abo na lang yan pag uwi na. Sabi ni Grace Blasado, nagagalit na naman mga fans dito. Sabi ni Glenn Castillo, kailangan talagang panagutan ni Duterte ang kasalanan niya. Isang patunay yan na may umiiral na batas. Hindi ako galit kay Digong, pero galit ako sa mga DD sheets. So yan po ang short video natin ngayon para may update tayo. May update po kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.